Kapakanan ng pamilyang Pilipino ang sentro ngayon sa pagpasok sa politika ng grupong Pamilya Ko Party List. Anila, isang makabagong pamilyang Pilipino ang kanilang itataguyod na hindi na mapag-iwanan ng gobyerno. Narito ang balita ni Paul Montimon. Para sa mga napag-iiwanan sa benepisyo at atensyon ng pamahalaan, prioridad ngayon ng Pamilya Ko Party List ang bigyan ng pansin ang kalusugan at trabaho, partikular na sa mga surrogate parents, mga pamilya ng OFWs, LGBTQI at single parents. Sa proclamation night ang grupo, aminado sila na marami pang pamilyang Pilipino ang salat at nangangailangan ng kalinga ng pamahalaan para sa pantay na pagkilala sa kakayahan at kontribusyon nila sa lipunan. Ayon kay Attorney Anel Diaz, first nominee ng Pamilya Ko Party List, nais nilang tugunan ang mas maayos na serbisyo para sa mga nabanggit na benepisyaryo. Hindi kasalanan ng anak na ipinanganak siya sa kanyang estado. Kung kaya, dapat ang batas hindi rin siya paparusahan. Kami rin po sa Pamilya Ko Party List isusulong ang pagpapalawak ng mga benepisyo, mga interes at mga nakukuhang serbisyong medikal para sa ating mga OFW parents, mga solo parents, dahil lang po ang pinakinakailangan sa mga panahong ngayon, karagdagang hanapbuhay at tulong medikal. Para naman sa second nominee Miguel Calios, magiging katuwang ang kanilang grupo sa pag-alalay sa mga nangangailangan sa aspeto ng kabuhayan, kalusugan at oportunidad. Pag sinabi hong pamilya, sa tingin ko ho ang naiisip ninyo, si nanay, si tatay at si anak. Paano naman ho yung mga pamilyang si nanay lamang at si anak? Or parehas si tatay pero may anak? Andito ho ang pamilya ko upang ipaglaban ang karapatan ng mga lovables at ng bawat modernong pamilyang Pilipino. Bukod naman dito, marami pa silang nais na ilatag sa Kongreso na mga panukalang batas na makakabenepisyo ang mamamayang Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Nag-uulat Paul Montimon, SMNI News.